Hello mga kaberks, welcome sa channel, sa Exploring the Nature. So, nandito ako sa kwarto. Day off ko ngayon, nagre-relax lang. Naghahanap ako ng ticket sa pag-uwi. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi, bakit daw hirap na hirap ang tao o yung pumupunta sa abroad or dito sa Canada, sabihin na natin sa Canada, hirap umuwi sa Pilipinas. Pag-usapan natin yung ibang factor kung bakit ang mga OFW o yung mga residente na dito sa Canada, hindi ko naman nila lahat kasi iba-iba naman ang buhay ng tao dito sa Canada. Some people can afford, some people don't. So, sample ko yung buhay ko. Last na uwi ko mga kaberks bago mag-COVID. So, swerte pa ako at nakauwi ako bago mag-COVID. 2019 yun. Specific month, parang nakalimutan ko na kung ano yun. Pero parang summer. Summer kami umuwi. Sabihin natin mga nasa June, mga ganun. Mid of the year. Ganun. Tapos, let's check. Kasi mga kaberks, di ba nag-ayos ako ng aming ng kwarto, yung aking mga tipi nagtatapon. So, nabuksan ko finally itong phone na to. Ito yung gamit ko nung pag-uwi. HTC. Kung alam kayong HTC, yun. Nakagamit ako ng HTC. So, nandito yung mga picture nung umuwi kami. Nagpunta kami ng Japan. Nag-layover kami doon. So, let's check kung kailan yung year na nag-Japan kami. August 16. So, sabihin natin, yun ang August 3. Ayan, siguro August kami nag-umuwi ng Pilipinas. July 31, nasa Bohol kami. So, July 29, Bohol. So, summer nga kami mga kaberks. Tapos, kasi pabalik na kami noon nung nag-Japan kami. Ayan. So, yun. July kami umuwi. Bumalik kami August na. 2019 yun mga kaberks. So, ano nang taon ngayon? Patapos na ang 2023. So, ilang buwan na lang 2024 na. Matagal bago makauwi. Maliban dahil sa COVID, kaya hindi ako nakauwi. At mayroon na naman mga nakauwi noon. Pero pinili kong hindi umuwi. So, kadahilanan, syempre, pera, financially, at minsan yung dibdib mo ba wala pa sa ano mo na umuwi, yung ganon. So, kaya ang mga reason na hindi umuwi ang mga tao dahil sa presyo din ng ticket at depende sa buwan, lalo na ngayon ng after ng COVID, nag-iba na ang mga presyo ng flight dahil din sa war, naka-affect pa yon. So, lalo nang pahirapan umuwi ngayon dahil sa mahal na ticket. Ano pa maliban sa ticket? Bakit? Isa lang yun sa mga factor mga kaberks. Yung bayarin mo dito sa Canada, kailangan mong budgetan din. So, hindi lang yung ticket. At yung gastusin mo dito sa Canada, it never stop. So, yung mortgage, so kailangan mong budgetan.
kung ilang buwan ka mawawala, kung isang buwan or more than isang buwan, kailangan mong budgetan yung mortgage mo or yung umupa ka, kailangan budgetan mo yon. Utility bills, hindi rin nahinto. Kuryente, at iba-iba pa. Yung phone, yung property tax, kasama yun sa mortgage kung ano. Pero yun yung mga bayarin dito sa Canada na hindi humihinto. Continue siya. So, kaya mga ka-Berks, hirap ang mga taong umuwi dahil sa mga ganong bills at renta sa bahay or mortgage kung may mortgage. Kung may sasakyan ka pa, buti na nga lang at wala akong sasakyan na binabayaran, di ba? So, yung sasakyan, kung may sasakyan, insurance ng sasakyan, so continuous din yon. At yung gastusin sa pag-uwi mo sa Pilipinas, siyempre hindi ka naman uuwi doon nang wala kang pera or pwede mo ba sabihin sa kapamilya mo sa Pilipinas, pwede bang kayo muna ang gumastos dahil wala naman akong income dahil nandito ako? Siyempre hindi, di ba? Expected nila ikaw ang gagastos dahil galing ka ng abroad, ikaw yung kumikita ng malaki kaysa sa kanila, di ba? So, yung gastusin sa Pilipinas at yung pasalubong pa, syempre expected nila na may pasalubong sila kahit papano, di ba? Pero ako, I stop kasi hassle mga ka-Berks, para sa akin hassle. Ginawa ko siya pero hindi ko na inulit. Mabang kwento pero hindi ko na siya inulit. So, ang ginawa ko, nung umuwi ako ng 2019, hindi na ako nagdala nun ng pasalubong. Ang ginawa ko na nun, na lang ako ng excursion. Kumbaga, trinit ko na lang sila, one-time gastos, yung ganon. So yung mga hindi makasama, sorry, pero yung nakasama, di thankful sila na nakapag-swimming kami at nakapag-bonding time kami. So, ganun mga ka-Berks. So, yun yung mga ka-Berks. Kung hihimay-himayin mo, magkano yung gastos na magagastos mo bago ka pa umuwi. Iisipin mo lahat yun. 'Di ba? So, napakadami. Yung gastusin dito sa Canada, yung gastusin mo pag uwi mo ng Pilipinas, at yung pasalubong, yung mga bills dito. So, parang napakadami mga ka-Berks. Kaya, mahirap. At sarili ko lang yon mga ka-Berks. Paano yung may pamilya, di ba? Yung may mga anak. Siyempre, lalo na kung may mga anak silang maliliit, pwede ba naman nilang iwanan yun? Siyempre, hindi. Di ba? Mas malaki ang gastos kung may pamilya. Kaya, yung mga nasa Pilipinas, hopefully, naiintindihan nila na hindi basta-basta, kaya hindi makauwi ang mga Pilipino, kahit gustuhin pa siguro. Unless lang, mga ka-Berks, unless lang talaga na wala kang iniisip na pag nandoon ka sa abroad na wala kang pinagkakagastusan kundi sarili mo lang. Ay nako, napakabilis. Wala pang uuwi ka ng kahit taon-taon siguro umuwi ka, ayos lang. Kasi wala kang iniisip, sarili mo lang, di ba? So, yun. Napakaswerte mo na kung ganon. Kaya, pag be thankful kung napunta ka sa ganung sitwasyon, 'di ba? So yun ang mga kadahilanan mga ka-Berks. Napansin nyo naman yung pag-search ko kung magkano ang presyo ng ticket. Kaya pag may planong umuwi, kailangan na isang taon pa lang o kalahating taon pa lang yan, nagsusearch ka na kung anong buwan. Saka hindi ako umuwi mga ka-Berks according doon sa buwan. Umuwi ako according sa price. Katulad ng February, alam kong mura yon. Pwede kang bumili ng 1,200, 1,200 yon. So,
1,200 mga kaberks, medyo mura na yon ngayon. So, kaya pag nagsisearch ako na gusto kong umuwi, nag-uumpisa na ako mag-search mga kaberks. According doon sa presyo, hindi sa buwan. Kasi kung uwi ako, katulad ngayon, kung sinearch ko, di ba mga kaberks, end of the month ng November na yon. Pero ang presyo, oh my God, 2,000. So, kasi Pasko yun mga kaberks, hanggang ano na yun, January. So, ma-experience mo ang Christmas at New Year sa Pilipinas. At never ko pang ginawa yun sa buhay ko since nandito ako sa Canada mga kaberks. 18 years akong hindi umuwi ng may Pasko or New Year. Ang tagal ko lang hindi nakakauwi ng ganong month. So, hopefully, pag uwi ko ng ganong month, ano ba yung tawag doon? May sabuhay ulit yung kids ka pa, di ba? Kasi nga masaya sa Pilipinas pag Pasko. Kasi maraming nangyayari at sa mall pa lang, yung kantahan, yung dekorasyon, yung spirit ng Pasko, mas masigla. Sa totoo lang mga kaberks, dito sa Canada, nung wala pang COVID mga kaberks, nagpupunta kami sa mga friends namin. Doon kami nag-gathering, nag-exchange gift, palaro. So, yung friend namin, nag-host siya sa bahay nila. So, pumupunta kami sa bahay niya. So, mula nung nagko-COVID, wala na. At hindi na ulit kami hindi na ulit siya naulit, kumbaga. Or hindi na nangyari after, ng matapos ang COVID. Ayun. So, uwi tayo ng Pilipinas para natin ulit yung anong tawag nito? Yung experience yung experience ko nung kabataan. So, ayun. At makasama yung mga kapamilya ulit doon sa Pilipinas. Kasi nga, sa tagal, 18 years, di ba? Dahil kakaisip mo na sobrang mahal ng ticket. Hindi ka makauwi-uwi. So, yun mga kaberks, hanggang dito na lang ang ating video. At salamat sa mga subscriber ko na hindi nagsasawang manood at nagsusubaybay pa rin. At sa mga taong ano tawag nito? Hindi nagsasawang mag-comment. Salamat po at sana magpatuloy pa rin kayo na manood. So, sa mga bagong subscriber, sana hindi kayo na-disappoint na bigla na lang ako nag-cut ng YouTube, 'di ba? Continuous pa rin, hindi lang regular. 'Yun. So, sa isang week, so isang beses yun na lang ako makikita. So, yun mga kaberks. So, ito yung mga reason. Baka sa iba mga kaberks, ibang reason na hindi ko nasabi dito. So, kung may iba kayong idea, make a comment sa baba para mabasa rin ng iba kung bakit hindi nakakauwi yung mga nag-a-abroad. So, yun mga kaberks. Thank you for watching. Thank you sa lahat na nanonood. Thank you sa mga subscriber. And see you next time. As always, do what makes you happy. May pinaka-importante pala mga kaberks. Malaking factor to bakit hindi maka-uwi yung mga OFW or yung mga nasa ibang bansa, yung nangingibang bansa. Kahit hindi lang dito sa Canada mga kaberks. Sabihin natin sa entire world na lumalabas ang mga Pilipino na pumupunta sa abroad para maghanap buhay dahil sa kapamilya nila, di ba? Para makatulong sa kapamilya nila sa Pilipinas.
So, sa ganong reason, dahil nga tumutulong sa pamilya, di ba? Kaya nga nag-abroad. So, I think hindi makaipon ang ating mga kababayan dahil sa pagtulong sa Pilipinas. So, sa pagtutulong na yun, pag hindi nakaipon ang kamag-anak o yung nasa abroad, so ano yung panggagastos niya sa pagbili ng ticket at ano yung panggagastos niya pag umuwi siya ng Pilipinas at ano yung ipanggagastos niya kung ano yung bayarin niya dito sa bansang pinagtatrabahuhan niya, kung may mga bayarin siya, di ba? So, kung may kamag-anak kayo sa ibang bansa na matagal nang hindi umuwi, baka it's about time na magkaroon kayo ng concern na bakit hindi makauwi. Baka yun ang mga kadahilanan na walang ipon, walang magastos. So, I think is in a way na dapat maging concerned kayo na hindi nakakauwi yung nagpo-provide sa inyo. Diba? It's a kind of care sa taong nag-provide sa inyo financially. Kasi one of the reason kaya yung taong nag-i-stay doon, nagtitiis sa malayo sa inyo dahil mabigyan kayo ng financial support. So, yun mga kaberks, I think yun ang big factor bakit hindi makauwi ang kapwa natin Pilipino pag nasa ibang abroad. So, tanungin nyo ang mga kamag-anak nyo kung may napapansin kayong mga kamag-anak o malapit sa puso nyo na hindi pa umuwi ng napakatagal. So, yun. Ito yun ang kadutong mga kaberks na muntik ko nang mamiss na hindi ko masabi sa inyo na mahalaga pa naman. So, yun. See you next time mga kaberks. As always, do what makes you happy.